Yung prinsesa, sorry, literal din yan eh. Pwede ba magmura sa show mo? Pwede. Thank you, Mike. Thank you. Sure. Thank you for explaining kung paano mo nagawa yung laklak. Gusto ko ngayong pag-usapan, okay lang ba, prinsesa? Okay. Nakakatawa rin to. First album din to. First album din. Yung prinsesa, sorry, literal din yan eh. Meron taong princess yung name. Saan nyo nakilala? Concert and the Youth yan eh. Youth, okay. Doon sa may Pasig. Kung nasaan na ngayon yung Metro Walk. Okay. Doon kami nanood. Alam ko hindi nga pa natapos yung concert na nagkagulo. Pinakilala sa inyo? Pinakilala lang. Ano lang, dumaan nga lang. Hindi naman kami naaalala nun or ano eh. We are fans of the Youth, of course. We would follow them at the shows in Club Dread. Tumambay ako kay Glenn. Tapos si Jerome ata may music nun eh. Magkaalala ko. Ganun din, nasa cassette din. Pero yun, na-jam na namin, may band na, wala lang lyrics. Tapos sabi ko, Glenn, gawa tayong kanta. Yan. Tapos, sige. Gawin natin yung princess. Ang ganda yung prinsesa. Sige, yung title, prinsesa. Tapos, concept na agad eh. Oo, concept na agad eh. Actually, kay Glenn nga ata galing yung line na dalhin mo ako sa yung palasyo eh. Sa boses pa ni Glenn, gusto mo gawin natin sa palasyo eh, ganun. Game! Sulat natin! Creative, very creative naman. Oo, galing eh, parang... Marunong na kayo magsulat nun? Feeling hindi pa. Wala pang nagmamarunong, wala pang... Up to now, hindi nga naman inaaral kung paano magsulat. Kung ano lang, kung ano yung lumabas. Si prinsesa. Gawa natin ng palasyo. Kanya no... Diba sa dami ng taong nandun, may nakaakap sa kanya nun eh. Yun yung maraming tao dun, yung concert goers. Yung situation na nandun sa kanta, yung concert yun ng The Youth. Exactly. Kilala nyo na sila, hindi ba? Kilala ko si Richard, yung manager. Kasi kumukuha ko ng mga bands dati for yung mga events sa San Beda eh. Ano? Teka, Beda Menjola ka, diba? Menjola, Dito ako sa Alabang. Pero ay, alright. Coming. Clarence Scott. Oo. Tapos may nakaakbay sa kanya nun eh na, ay, bad trip. Taken. Hanggang tingin lang. Tapos, okay, gawa na lang natin ang kanta. Okay, it's like a classic love song, di ba? So yung music nun, meron na si Jerome. Si Jerome, baon ni Jerome yan. Galing. Pero yung tinutugtog mo na galing kay Robert Javier yan. Okay. Nung nire-record na namin. So una, chords lang. Chords lang eh, oo. Tapos, pwede ba magmura sa show mo? Pwede. Sabi ni Robert, tagtagin mo lang. Lagyan natin, ganito ha. Benny Robert, di ba? Sabi namin, birthday namin hindi natin may ilalabas na yun. Tugtugin mo na lang, Jerome. Pero yun yung tono. Yan yung kinakanta ni Robert. You just ruined the song for me. I cannot unhear that anymore. Hindi na yung marinig ko mula. Doon ang galing yun. So binigyan namin siya ng credit. Okay. Kasama ka sa nagsulat ng music kasi crucial yung na yun eh. Yung riff na yun eh. Alala ko nung kasi nga new wave fan ako and I think sila Robert din. Oo naman. Yung Boys Don't Cry. Which is sa ibang key naman. Pero... okay. O nga. Ngayon ko na naisip yun. Pwede nga rin pala, no? Okay, no? Parang ako sa... Pwede. Pero baka hindi naisip ni Robert yun kasi mura yung iniisip niya eh. Dayot nga siya eh. Hindi niya iniisip yan. Pare, di ba may Crazy Cats pa dito? Meron. Tara, gusto mo? Tara, doon tayo. Dala tayo ni Mike sa kanyang restaurant niya dito sa kanyang hood. Yan. Nice. Perfect yung punta natin. Wala pang tao na ganito oras. Ay, dito pala. Yan. Chumigan Gatso tayo. Tao na eh. Meron.
sinabi ko change, may nakita akong spot na pwedeng gawing bar. Sige pare, sabi na, tingnan natin. So sabi ko, kasi dahil mahirap kumita pag bar lang, tayuan natin ang Crazy Cats sa tabi. Pa-partner din doon. Okay. Sabi niya, pumunta ako dyan pare, huwag na yung bar, yung Crazy Cats na lang. Talaga. Ang common interest ng barkada namin, basketball. Pero ang tanong, Lakers ka ba ngayon? Oo. Kung nasan si Lebron? Nasan si Lebron? Tsaka Lakers ako growing up. Parang galing mo. Hindi, kadamihan kasi ng Lebron fans. Hater ng Lakers. Yun nga Tsaka kaya ako Lebron fan dahil Magic Johnson fan ako. So, pareho tayo. Magkasing edad tayo kaya Lakers tayo. Kasi, lahat ng pare, ano yung hihi? Ano yun tsaka pipili ka, bata ka, Magic Johnson pipili kang player. Magic yung pangalan. Paano pag naglalaro sa kalye? Magic. Ako, Stockton Malone ako eh. Talaga? Oo. Pare, yun ang number one sa akin. Pare, yun ang paborito ko eh. Ano, tara? Tsaka minsan top 50 player, 'di ba? Ito dalawang top 10 eh. Dalawang top, hindi 50. Oo, dalawang top 10 player. Like si Jordan, pero si Pippen mga nasa number 20 something. Diba? Si Magic, pero si Tama. Si Magic Jabbar, hindi naman prime ni Jabbar, 'di ba? So ito dalawang prime. Sa prime nila, no? Sabihin ko sa inyo, itong chords na to, is my favorite chord progression ever. Talaga? Marami akong favorite songs na yan yung chord progression. Jerome Rio, ganun. Rio, ganda. So, basta yan yung chord progression. Unforgettable Fire ng U2. Ang dami. Lahat ng sobrang favorite kong... In fact, kahit pop song, pag ginamit yan, di ba? Resign na ako. Noipy ng Bamboo, ito. Oo nga, no? May demo ako nung high school ako na ganyang song. Meron ako mga few songs na yan. Nung pro na ako, professional composer, hanggang ngayon, wala pa akong sulat na kanta. Nagganon ng progression? Nape-pressure ako, bro. Masyadong pressure sa'yo. Ayaw mong galawin. Ayaw kong galawin. Kailangan sobrang ganda. Maybe I should release a song na no pressure lang. Basta sige na, ilabas mo na. Kasi sobrang... Hintayin ko na. Yung isa, nilagay ko sa chorus ng song na ginawa ni Nathan. Yung Again. Come back. Ano? Kasi hindi, medyo stuck siya dun sa ano ba? Anong album ba yan? Sa Free? Free yata. Again, simulan niya. Yung chorus, sabi niya, pare, saan ba pupunta to? Ano mo na lang? Yan na pala. Yung favorite ko. Pero ayoko pa rin sa kanta ko. Medyo pressure okay. So, gustong-gusto ko yan. Prinsesa, Supernova ng Youth. Yun, Supernova. Same kaya gusto ko rin. Rigo rin. Yeah, same chord progression. Just love that chord progression. Yeah, kung gusto nyong magkaroon ng kanta na magugustuhan ko. Yun na. Yung sikreto. Wala akong pakialam mo sinong artist yan. Basta narinig ko. Okay, ngayon ba tingin mo songwriter ka na? Hindi nga eh. Ganito. Ito nga maganda eh. Sasabihin ni Diego, Mike, nasa na? Gumawa ka ng kanta. Ganun pa rin. Iniisip ko, si Raymond naman gumagawa eh. Ganun, alam mo yun? Parang sa TIT kasi walang ibang gagawa eh. Pag nung time na yun, nung wala pa si Doc. Okay. Actually, parang ganun din sa Maya. Kung may ibang... Si Rico na gumagawa. Pero nung, let's say, nasa Bamboo the Band na sila Nathan. Gumawa na sila? Oo, gumawa naman sila. Gaganda rin. Alright. So ngayon, gumagawa-gawa pa rin. Pero hindi na kasing... Alam mo yun dati kasi kailangan eh. Out of necessity. Wala kang tutugtugin. Wala kang tutugtugin. Hindi ka makakagawa ng bago mong album. Kailangan mong gumawa. Ngayon, walang pressure masyado. Okay. Pag gumagawa ka ba ng lyrics mo, may tono ka na? Wala eh. Pero ngayon, lately, sinusubukan ko. Kasi si Jerome, pag nagpa-practice kami ng T, alam mo, wala bang lyrics, kinakantahan niya, tapos wala, ano lang. Melody lang. So, ikaw, ganda nung ginagawa ni Jerome ah. So ngayon, pag meron, alam mo, sa sandwich or sa tea,
nilalaro ko na rin sa utak ko na, okay, ayoko na i-confine yung sarili ko as lyricist lang. Naghahama ko, tas dahil meron na tayong mga phone, pwede mo nang kantahin doon, di ba? Hindi ako marunong mag-gitara or mag-keyboard. Kantahin mo, tapos pag nagkita-kita kayo, baon mo na yun. Pwede ba ganito, ganyan. So yung laklak, yung prinsesa, parang tula lang yun. Phrasing lang yun eh. Phrasing. Nagsimula sa patikim-tikim. Alam, yun lang yung sinusukat ko nun eh. Pero may sukat kasi drummer ka eh. Actually, oo. Totoo. Kaya hindi mahirap lagyan ng melody din kasi pantay-pantay. Oo. Ang hirap mag-melody sa lyrics na una, 6, tapos yung pangalawa, 7, tapos 5. Hindi ko nga binibilang yung ganyan. Oh, pero may rhythm, di ba? May rhythm, may rap. Actually, oo. Totoo. Pwede ka maging rapper. Pwede! Yun, salamat. Salamat, Mike, na kwento mo sa kanila yung mga kanta mo.